Corinthians chapter 15, 58. Okay, this is a very familiar scripture para sa ating lahat. At palagi natin itong naririnig at madalas kinukote pagdating ng mga memory verses. So basahin natin ng sabay-sabay. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Praise God. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa inyo, kayo po ay makakaupo na. Ang ating pag-aaral ay may pamagat na nagsasabing spiritual stability. Sabihin natin lahat, spiritual stability. Now, allow me to read 1 Corinthians 15:58 from the Amplified Version. Ang sabi ng Amplified Version, therefore, my beloved brothers and sisters, be steadfast, immovable, always excelling in the work of the Lord, always doing your best. Ito ay yung, hindi ito yung classic na amplified, Ito yung isang amplified version. So ang sabi doon, therefore my beloved brothers and sisters, okay, pag pinagsama mo yung brothers at sisters, ang tawag dyan ay brethren. Okay, at sabi nga ng iba, kung may brethren, may mga sisterin. Okay, so therefore my beloved brothers and sisters, be steadfast, immovable, always, sabihin natin lahat, always. Always excelling in the work of the Lord. Always. Sabihin natin lahat, always. Okay, always doing your best. Diyan, sa classic amplified version, ang sabi diyan, always being superior. But here, always doing your best and doing more that is needed. No? So yun, may added emphasis doon. Sa version na ito ng amplified. Ang sabi rito, always doing your best and doing more that is needed. Hindi lamang you need to do your best o you must give your best, but you must do more than is needed. Nahigitan mo pa yung expectation sa'yo. Ang lahat ay magsabing amen. Alam nyo, tayong lahat ay may mga level of ng ability and talents and giftings and maybe education, mga kapatid. At syempre, ang expectation sa iyo ay magagawa mo doon sa level mo na narating. But here, ang sabi rito, you must give more, amen, do more, not just your best, but more than is needed. Okay? And then, ang sabi rito, being continually aware that your labor, sabihin natin lahat, that your labor, even to the point of exhaustion. Take notice of that. Kahit doon sa punto na hinahabol mo na yung hininga mo sa pagpa-perform, sa pagganap. Nasubukan nyo na ba yan? Na hinahabol yung hininga nyo dahil hindi ka na magkanda-ugaga sa magkabi-kabilang hatak, mga kapatid, ng trabaho o gampanin. Sabi rito, even to the point of exhaustion in the Lord is not futile nor wasted. Hindi ito walang kabuluhan, and it is never without purpose. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay, then sa Tagalog version, ang sabi rito, kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, magpakatagtag kayo at huwag kayong matinag. Maging masipag. Lahat ng masipag magsabing amen. Sabihin mo sa katabi mo, masipag ka talaga. Hindi mo lang alam yan. Hindi mo lang ipinapakita. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yes, lahat ng aspeto dapat maging masipag tayo, sabi nga nila, lalo na sa paghahanap buhay, pag-aaral, pagtatrabaho. Pero wag nating kalimutan na ang kasipagan ay ilagay din natin, idagdag natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ang dami kaya na pag
kasipagan ang pinag-uusapan, masipag, pumasok sa trabaho. Kung alas 7 ang trabaho, alas 5 gising na. Dahil ayaw niyang malate. Kung alas 8 ang pasok, alas 6 pa lang, nakagayak na. Bakit? Dahil ayaw niyang malate. Dahil pag na-late siya, kung sa trabaho, may kaltas sa sahod. Kung sa eskwelahan, may kaltas sa grado. Kung sa kumpanya, mabagal ang promotion pag palagi kang late. Pero bakit kaya pag sa simbahan, pwede? Isip-isip. Isip-isip. Dahil ba dito, feeling mo walang kita? Dahil dito sa gawain, feeling mo walang promotion? Dahil maaaring ang feeling mo sa paglilingkod sa Panginoon, mistulang, ang kabayaran lang ay tapik sa balikat at paminsan-minsan ay palakpak. O kaya naman, pag pinagpala ka ay maririnig mo yung salitang, God bless you. Hanggang doon na lang. Kaya pwedeng mali. O bakit bigla kayong tumahimik? Wala pa ako sa pag-aaral natin. Binabasa ko pala yung talata, mga kabatid. Alam nyo naman ako, di ba? Sa talata pa lang, ang dami ng mensahe. Hindi pa tayo pumapalaot, sabi nga sa pag-aaral natin. Wala pa nga tayo sa introduction. Kaya yan, libre. Wala pang bayad yan. Sabi nga natin. So dito, maging masipag tayo. Sabihin natin lahat, maging masipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil higit pa sa kita, higit pa sa sahod, higit pa sa grado, higit pa sa promotion ang katapat pag ikaw ay naging masipag sa paglilingkod mo sa Panginoon. O, dagdagan pa natin yung palakpak na yan. Para sa Diyos yan. Huwag niyong titipirin. Tandaan niyo yan. Lahat ng pagsusumikap na, alam niyo ba na lahat ng pagsusumikap na ginagawa natin sa mundong ito, hanggang lupa lang yan, tandaan niyo. Hindi nga halos madadala sa libingan bukas makalawa eh. Pero yung mga pagsusumikap na ginagawa natin sa pangalan ng Panginoon, kapatid, ang ROI niyan, alam niyo na yung ROI, madalas gusto natin yun eh. Yung return of investment, hindi lang dito sa lupa. Actually, hindi ko sinasabi, hindi ko tinatanggal sa equation na may ROI dito sa lupa. Minsan, ang iniisip natin, sa langit lang ito. No, dito sa lupa, makakatikim ka na ng initial na ROI mula sa trono ng Panginoon. Tingnan nyo ang paligid natin. Bawat isa sa ating naririto, tahimik lang kayo. Hindi lang kayo nagpaparamdam. Madalas tikom ang bibig. Pero kayo po ay nagtatamasa na ng napakaraming ROI dahil sa inyong pagiging sipag, katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. O bakit bumagal yung palakpak nyo? Bakit kayo ganyan? Namimersonal kayo Pinipersonal nyo yung Panginoon nun. Yan, dahil alam nyo, totoo kaya yon. Pero kaya siguro mabagal yung palakpak ng iba, iwan ko kung may rayuma ang kamay. Pero baka iniisip nyo, Pastor, ako yung nagtrabaho Ako yung nagpuyat. Ako yung nag-aral kaya. Wala naman sa equation doon ng Diyos Ako. Pero kapatid, hindi ikaw. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. May Diyos na gumawa on your behalf. Kaya nagawa mo lahat yon. Kaya nga, sinasabi nating madalas, without God, we can do nothing. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, now, speaking of spiritual stability, spiritual stability, mga kabatid, ito yung spiritual na katatagan. Stability sa Tagalog, alam nyo, basically ang tawag dyan ay katatagan, tibay, tatag, walang pagkatinag, pananatili. That is all about stability. Okay, so may notes kayo, sundan nyo na lang. Okay, ang ating pakikinig. Okay, now,
speaking of spiritual stability, it means remaining steadfast and unwavering in one's faith. Yung pananatiling matatag. Unwavering means unshakable, hindi ka natitinag sa iyong pananampalataya. And then, sa iyong spiritual beliefs. And then ano pa? Sa iyong relationship sa Diyos. Kahit sa kalagitnaan ng mga hamon ng buhay, pagsusubok, amen, tribulation, temptation, trials, and testings, at isama mo na ang mga uncertainties. Ano itong mga uncertainties? Yung mga bagay ba na hindi mo ina-expect na darating? Hindi mo inaasahan. Biglang kumatok sa pintuan ng buhay mo. Ang isang sitwasyon, ang isang pangangailangan, ang isang pangyayari. Ito man ay pinansyal, ito man ay material, ito man ay pisikal, o ito man ay sa spiritual. But in the middle of all this, mga kapatid, ang maganda, kung ikaw ay merong spiritual stability na sinasabi, kailanman hindi matitinag. Sabihin natin lahat, hindi matitinag. Kaya nga inaawit natin kanina, si Jesus ang sandigan, hindi magigiba. Ibig sabihin, hindi guguho. Okay, ang ganda nung nandyan sa ating screen, na picture, di ba? Okay, yung mga bato na pinagpapatong-patong. Alam nyo, may balansin dyan nakalakip. At marami ang kahulugan dyan na pwede nating maunawaan. But speaking of spiritual stability, again, let me repeat, it means remaining steadfast and unwavering in one's faith, in one's spiritual beliefs and relationship with God amidst life's challenges, temptations, and uncertainties. Sabi pa ng isang writer, stability can be defined as steadiness, stableness, firmness of character, strength to stand without being moved or overthrown. Ang lahat ay magsabing Amen. Now, speaking of spiritual stability, may mga aspeto. There are key aspects of spiritual stability. Ang una, mga kapatid, ay ito, in your notes, steadfastness in faith. Kung meron mang katatagan, kung meron mang pagiging matibay, kung meron mang pagiging, masasabi nating pananatili, tatag, o walang pagkatinag na kalagayan, na dapat nating pagtibayin at bantayan sa ating buhay spiritual ay ang pagiging matatag sa pananampalataya. Alam ko at alam nating lahat, mga kapatid, we are saved, amen, by grace through faith. Ephesians 2:8. Not of works, lest any man should boast. And as far as our relationship with God is concerned, it all begins with faith. Kaya nung sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So, we should be steadfast in our faith. Ang lahat ay magsabing, thank you, Jesus. Dahil yan ang pinaka-foundation ng ating relationship sa Panginoon. Ang relationship natin sa Diyos nagsimula una at higit sa lahat sa baitang ng pananampalataya. Katulad sa isang hagdanan, bago ka makarating sa pinakatuktok ng hagdanan, kailangan kang umapak sa unang baitang. At ang unang baitang ng ating paglilingkod sa Panginoon, ang unang baitang sa relasyon natin sa Diyos, ang unang baitang upang makarating tayo sa tuktok at dulo, amen, ng paglilingkod sa Panginoon, na ito'y walang iba na inaawit natin when we all get to heaven. Amen. The first step is faith. So yan, ganyan kahalaga. Amen, ang pananampalataya. Ang lahat ay magsabing amen. And speaking of faith, what we have is not just, amen, a faith, but we have the faith.
Sabihin natin lahat, the faith. And the faith that we have is, amen, ito yung pananampalataya na naipasa sa salit-saling henerasyon hanggang sa nakarating sa atin. Alam niyo, ang pananampalataya natin, hindi po lang kahapon ito. Nandiyan ba kayo? Ang Calvary Tabernacle ay 45 years old na. Nagdiwang tayo recently. And Lord willing, mga kapatid, next year, if the Lord tarry, ay 46 years na. But let me remind you, this faith that we need to be steadfast with was not just born 46 years ago. Pero ito po, mga kapatid, ay higit pa sa edad ng simbahang ito. Kaya pag tinatanong nila, kailan ang foundation date ng inyong simbahan? Huwag niyo pong sabihin na ito ay 46 or 45 years ago na ang ating pananampalataya ay nagsimula. No, that is just the physical or the spiritual birth, mga kapatid, ng local congregation na ito. But as far as our faith is concerned, our faith begins and started, mga kapatid, on the day of Pentecost. Hallelujah! Ang lahat ay magsabing amen. Oh yes! Yun yung ating pananampalataya. Kaya nga, naituro ko minsan sa atin pong mga kapwa, mga ngaral sa gawain ng Panginoon. Recent lang ito sa amin pong nakaraang sectional conference na we should, amen, preserve the apostolic heritage. And speaking of the apostolic heritage, I'm referring to this apostolic faith. Ang lahat ay magsabing apostolic faith. Dahil ito po ay buhay, dugo ang naging kabayaran bago nakarating ito sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And what is this faith that we should be steadfast with, mga kapatid? Yes, the faith. Hallelujah, the belief that there is only one God and His name is Jesus. The faith and the belief, mga kapatid, hallelujah, na a person must repent, amen, from all his sins and get baptized in Jesus' name and be filled with the Holy Ghost. That is our faith and belief that we need to hold on, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. We should be stable, amen, with this faith. Ang lahat ay magsabing, thank you, Jesus. Alam nyo, pabago-bago ang panahon. Alam na natin yan. Di na natin alam kung kailan ang tag-araw. Di na natin alam kung kailan ang tag-ulan. Pero kahit nagbabago ang panahon, dapat ang ating pananampalataya stable, mga kapatid. Marami ng simbahang nagbago sa kanilang mga pagtuturo. But this church, with the Lord's help, will remain steadfast in the apostolic faith. Palakpakan natin ang ating Panginoon, that there is only one God and His name is Jesus. Come on, hallelujah. That baptism should be done always in the name of Jesus. Come on, hallelujah. Na ang initial evidence of receiving the Holy Ghost is what? Amen. Speaking in other tongues as the Holy Ghost gives the utterance. And we will not stop there. Amen. To see the Lord, amen, at His coming, we should live a holy life. Come on, hallelujah. Yes, palakpak sa Panginoon. So ito po yung ating apostolic faith. You know what? The core and the center of spiritual stability is an unwavering. Sabihin natin lahat, unwavering. Unwavering means unshakable. Okay, kahit mainit ang panahon, kailangan hindi tayo patitinag. Pero mas maganda kung malamig. At alam nilang mga naririnig na nila ngayon. Lahat ng may pakinig, umunawa. Okay? So, the core, sabihin natin lahat, the core. The center, this is the center. Siguro yun na lang kulang kaya rito. Yung aircon. Pinapawisan na ako rito, hindi pa ako nakakalahati .
Okay. Gumagana ba yung mga exhaust dito? Ka-switch na. Okay. Ayan. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. O, masyado lang malakas ang ilaw. Okay. Bawasan ng konti. Yung, ayan. Patayin yung spotlight. Ayun. Okay na. Sabihin natin lahat. Ayan. So, the center of spiritual stability is an unwavering, unshakable commitment to one's faith. At ang sabi rito in your notes, even when faced with doubt, false teachings, or spiritual attacks. Pansinin nyo yan, nasa inyong notes. Tayo'y dapat maging matatag sa pananampalataya. Sa pagkakilala sa Panginoon, sa ating relasyon sa Panginoon, kahit tayo ay humaharap sa iba't ibang masasabi po nating sitwasyon ng buhay. Doubt is one of the situations na darating sa buhay ng isang mananampalataya. Siguro naman, may mga karanasan na tayong ganyan. Sinubok tayo sa ating katatagan sa pananampalataya ng isang sitwasyon at biglang sumagi, biglang umihip ang spirito ng pag-aalinlangan. Pero salamat sa Panginoon, nagpatuloy ka. Palakpakan natin ang Panginoon. False teachings. Don't you know that one of the clear signs that we are now living in the last days ay ang paglaganap ng mga false teachings. Kaya nasabi ko minsan at muli kong sasabihin, mag-iingat kayo sa mga napapanood nyo sa YouTube. Mag-iingat kayo sa mga sinusubaybayan nyo sa Facebook. Yes, ginagamit nila ang salita ng Diyos. Nagtuturo rin sila sa mga salita ng Diyos. Ginagamit nila ang Biblia. Pero, mga kapatid, ang sabi nga ni Juan in his gospel, in 1 John chapter 4, believe not every spirit, but try every spirit if they are of God. Kaya lahat ng sumusubaybay sa mga YouTube at may mga sinusundan diyan, mga kapatid, mag-isip-isip kayo. Kung may mga dapat kayong subaybayan, ay alam nyo na yon. Yung ating mga sariling mga mag-likes and subscribe kayo dyan. Hindi lang para yan ay ginagamit, hindi lang para kumita at may makita, pero ginamit po yan, niloob ng Diyos na dumating tayo sa ganyang mga panahon. Para yan din ay magamit bilang isang medium, sabi nga natin, or avenue, o way para ma-reach out yung mga dapat mang ma-reach out. Pero hindi po dapat tayo doon nagte-take time lagi na. Bukas ang simbahan. Huwag mong gawing kapalit yun sa attendance mo sa church. Huwag mong gawing kapalit yun sa mga prayer meetings at mga fellowships na kung saan wala pa yan ay meron na tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya dapat maging maingat tayo. Dahil lalo na doon sa mga nag-aangad ng mga deep things na sinasabi nila, magbantay kayo doon. At mistulang naghahanap ka ng mas malalim na mga pagtuturo, mag-ingat ka. Baka hindi ka na makalabas sa hukay, bukas makalawa. Sa sobrang lalim na ng narating mo. Marami na po akong storyang pwede kong salaysayin sa inyo. Dahil ang inyong lingkod, siguro naman ay masasabi yung hindi lang nagsimula sa pananampalatayang ito kahapon. At hindi na po bago yan. False teachings. Ang lahat ay magsabing amen. Actually, sa panahon ni Apostol Pablo, yan ang isa sa mga issue sa mga simbahan na-establish ni Apostle Paul. Kung ating aaralin. And then ano pa? Okay, we should be steadfast against what? Spiritual attacks. Ang atake ngayon ng kaaway magkabi-kabila. Ang daming inaatake ngayon individually.
Inaatake ngayon, amen, ang mga Kristiyano individually. Then inaatake rin mga mananampalataya ngayon sa kanilang pamilya. May mga mag-asawa inaatake, may mga pamilya inaatake. Kung hindi sa pamilya, kung hindi sa mag-asawa, sa relasyon, kung hindi sa anak, kung hindi sa asawa, kung hindi sa magulang, sa trabaho, dumarating ang atake. Iba-ibang mukha ng atake kaya. Hindi lang sa puso. Ang lahat ay magsabing amen. So spiritual attacks. So now in 2 Timothy chapter 1 and verse 12, wala sa inyong notes. Ang sabi doon ni Paul, for the which cause, ang sabi niya, I also suffer these things. Nevertheless, ang sabi na ron, I am not ashamed. Pansinin niyo ito, for I know whom I have believed. Nung sinabi ni Pablo na, for I know whom I have believed, don't you know that he was steadfast in his faith? Siya'y matatag at matibay sa kanyang pananampalataya. Kilala niyo ba ang inyong tinanggap? Hindi lang hanggang tungo. Kilala niyo ba? Taas ang kamay. Dapat alam mo kung saan ka. Dapat unawa mo kung ano yung tinatayuan mo. Hindi po tayo dapat katulad nung luma nating relihiyon na nakagisnan. Na pag tinanong, bakit ganyan ka sa pananampalataya mo? Yung lolo ko dito namulat yung tatay ko dito rin. Kaya syempre ako'y anak, dito na rin. Ang babaw. Sabihin natin lahat ang babaw. Dapat hindi ganon ang ating pagkakilala sa Panginoon. Yes, maganda yun, may reference tayo. Katulad doon sa palagi nating nababasa, hina-highlight palagi si Abraham, si Isaac at si Jacob. Pero hindi nyo ba alam na may henerasyon si Israel na nakalimutan nila ang Diyos? Basahin yung Book of Judges. Grabe yung kanilang heritage. Grabe yung legacy ng bayang ito. But there was a time na yung sumunod na henerasyon nakalimot na sa Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Huwag sanang mangyari. Sabihin natin lahat, huwag sanang mangyari na ang susunod na henerasyon ng simbahang ito'y susunod na henerasyon sa mundong ito ay makakalimot na sa Diyos ni Donnie Umpad, sa Diyos ni Art Martinez, at sa Diyos ni Alfredo Bodegas. Dahil si Abraham, ano mo ba si Abraham? Ang layo na ni Abraham, di ba? Hindi tayo makarelate. Si Isaac, may Isaac tayo rito, pero hindi pa inala yan. Subukan ko kayang iala yan. Pero si Jacob, so parang hindi tayo makakonect dahil ang reference natin sa Bible lang Pero, siguro naman hindi maitatago na dumaan minsan sa buhay natin si Donnie Umpad. Dumaan minsan sa buhay natin si Art Martinez. Dumaan sa buhay natin minsan si Alfredo Bodegas. Hindi sila si Abraham, Isaac at Jacob, pero sila rin ay mga tao ng Diyos na ginamit para makarating sa atin ang pananampalatayang ito. So sana, hindi tayo makalimot sa Diyos nila na siya pa ring Diyos natin hanggang ngayon. Palakpak sa Panginoon. So sabi rito, for I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Wow. So, yan po, nagpapatotoo sa atin na we should be steadfast in faith. Ang lahat ay magsabing, thank you, Jesus. Now, spiritual stability, bibilisan ko dahil may susunod na kabanata po tayo na inaabangan. Okay, ng karamihan. Okay, nandiyan ba kayo? Spiritual stability is marked by maturity in faith. Sabihin natin lahat, maturity in faith. Doon nakikita ang spiritual na katatagan
Ang sinyales, mga kapatid, ay ang pagiging matured sa pananampalataya. It is not all about physical maturity. Malaki ang kaibahan ng physical sa spiritual na maturity. Marami pong kaibahan. Amen. Pwede kang kahapon lang, maaring matagal ka na nabubuhay sa mundo, pero kung kahapon ka lang na nakakilala sa Panginoon, basically, kapatid, ikaw ay baby. Whether you understand it or not. Pero, kahit yung edad mo ay mistulang ang layo sa agwat, ng mga masasabi po nating mga may edad na ngayon, pero kung ikaw ay nakakilala sa Diyos, isang dekada na o 2 dekada na o 3 dekada na ang nagdaan, spiritually, you are, amen, have that kind of maturity. Pero hindi pa rin ganun ang basihan ng maturity. May bang ilan, matagal na sa simbahan, inugatan na. Sabi nga nila, anong inugatan na? Nagkaroon na ng varicose. Spiritually. Pero pag umasta, pag gumalaw, pag nagsalita, na ipapahayag ang pagiging immature. So, speaking of spiritual maturity, ang daming pwedeng maging direction po niyan. Now, ang spiritual stability ay nakikita doon sa katatagan, pagiging matured sa pananampalataya. At sabi nga rito, as believers grow in their understanding of God's word and will. Alam nyo, sa Hebrews chapter 5, verse 14, ang konteksto ng talatang yan na isinulat ni Pablo, na doon ay sinabi niya na dapat kayo ay kumakain na ng karne. Tapos na yung ng mga panahon, tapos na yung mga gatas ng bata, yung bona, S25, 21? 25. Tagal na pala yan, expired na. Di ba yan yung mga gatas? Nido, mga ganon. Alam natin yan, ang bata, kadalasan doon pinapakain yan eh. Pero dito, balikan nyo ang konteksto ng talatang yan, kung sisimulan nyo sa verses 11 to 13, ay ito. Ang sabi doon ni Pablo, ay ganito, dapat kayo na yung mga nagtuturo eh. Pero hanggang ngayon, tinuturuan pa rin kayo. At hindi lang tinuturuan, pero nagiging mapuro lang inyong mga pandinig at pangunawa. Kaya walang katapusang pagtuturo at pag-aaral na hanggang ngayon, misturang, ito ang version, ECV version, mistulang nagiging stockholder ka na ng paaralan. Alam nyo, di ba, may mga estudyante na, kailan kaya magtatapos ito? Sa tagal niya na nandyan, siguro, tapos na yung masteral niya. At hindi lang masteral, doctorate na dapat. At hindi lang doctorate, meron pa bang itataas doon? Ano yun? Heavenly. Ano pwede? Anong title? Anong description? Di ba may mga ganon? Ang tawag nga stockholder na yan ng paaralan. O kaya naman, baka ang kontrata ito, kaya nandyan pa rin, hindi dumarating sa pagtatapos, ay dahil baka babagsak yung eskwelahan pag nawala na siya. Dahil wala nang tagabayad ng tuition fee. Ang konteksto ng talatang yan ay ang sabi doon ni Pablo, dapat tagapagturo na kayo eh. Pero hanggang ngayon, mistulang kayo yung mga bata, sabi doon ni Pablo, baby, na ang palagi nyo pa rin hinahangad ay gatas. Tinubuan na kayo ng wisdom tooth or wisdom teeth.
ayaw nyo pa rin ngumalngal ng bulalo. At ng mga papaitan. Wow! Yan ba handa natin ngayon? Ha? Ano ba? So, alam nyo, yan ang konteksto doon eh. Ang lahat ay magsabing amen. So, this speaks of mature believers who by constant use have trained their senses to distinguish good and from evil, indicating the role of discernment in maintaining stability. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya, dapat maging matatag tayo sa pananampalataya. Ang lahat ay magsabing amen. At ang puntos dito na gustong iparating sa atin ni Pablo ay hindi lang yung pagiging casual na mananampalataya, pero dapat para maging matatag tayo, maghangad tayo ng paglago. At hindi lang dapat palagi yung mga pagtuturo o yung gatas na pag nangaral na tayo ng mga mistulang karne pas muna ako dyan. Hindi dapat ganun, mga kapatid. Dahil kailangan natin ng balanced diet, sabi nga nila. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hello! The next, consistent relationship with God. Ito isang aspeto, mga kapatid, ng spiritual stability. Yung pagiging consistent. Ibig sabihin ng consistent, hindi nagbabago. This stability involves a deep and enduring connection with God. It is maintained through prayer. Sabihin natin lahat, through prayer. Alam nyo, para maging consistent, maging matatag at hindi lang maging matatag, yung hindi nagbabago. Ibig sabihin, hindi tayo naapektuhan sa pagbagsak ng ekonomiya. Hindi tayo naapektuhan sa pagbabago ng panahon. Hello? Pag consistent, ibig sabihin, hindi nagbabago yung relasyon mo sa Panginoon. At paano pwedeng mangyari ito? Nangyayari lang ito kung meron kang maintain. You can only maintain this kind of relationship through prayer. Sabihin natin lang, through prayer. Kaya, speaking of prayer, mga kapatid, basic na pag-aaral, basic na lesson. Pero ito ang isa sa pwede nating maging kalasag, mga kapatid, upang maging matatag tayo spiritually sa paglilingkod sa Panginoon. Yung ating devotion. Kaya kanina meron tayong mga pinag-pray, pero yes, kailangan natin ng united prayer. Kailangan natin ng sinasabi nating congregational prayer. Pero wala nang higit pa sa personal devotion mo sa Panginoon. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Personal devotion ang ibig sabihin yan. Amen? Hindi mo kailangang pumarito sa simbahan. Hindi ka kailangan maghintay ng last Wednesday of the month. Kundi ito ay daily devotion mo sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Ang lahat ay magsabing, thank you, Jesus. Alam nyo, sa henerasyong ito, sabi ko nga minsan, blessed ang generasyong ito. Naniniwala ba kayo niyan? Naniniwala ba tayo na blessed ang generation na ito? Oh yes, bakit ko nasabi? Dahil iba na ang level ngayon ng generation ito eh. Speaking of level ng paglilingkod, iba na. Level ng mga pag-perform sa gawain ng Panginoon, iba na. Level ng ating mga, amen, design and yung mga equipments natin sa ating bahay, sambahan, iba na. Baka nakakalimutan nyo, ang simbahang ito nagsimula sa karaoke. Hiram pa. Nung ang inyong lingkod ay nag-take over sa simbahang ito. Dahil lahat hinakot kasi walang tinira. Ni kwerdas ng gitara walang tinira At yung mga upuang yan, muntik na. Napati yan, tangayin. Ng kahapon. So bago tayo nakarating dito sa ganitong setup, mga kapatid,
Yung mixer natin, mga tricks. Iba-iba, tricks, kung ano, tax, kung ano. Iba-iba pangalan, hindi mo nga alam kung saan nanggaling eh. Ha? Karaoke, hiram pa. Hiniram niya sa slaughter. Buti nagpahiram sila. Dahil kaibigan natin yung slaughterhouse. Kaya paminsan-minsan magandang may kaibigan din, ano? Ang lahat ay magsabing amen. And then, yung mga sound system natin noon, mga kapatid, mistulang. Parang akala mo bagong taon. Nagpuputukan. Pero purihin ang Diyos. Sabi natin lahat, purihin ang Diyos. Yung mga mics natin noon, nako! Grabe. Nagsasalita ka rito, nahuhulog na. At dahil wired yung mga natin noon, mga speaker natin, alam niyo, daming mga tumatayo kaya minsan sa mga hindi lang dito, kahit sa ibang simbahan. Di ba? May mga mannerism na habang nagsasalita, mga kapatid, salamat sa Panginoon. Mamaya-maya, wala ka nang marinig dahil humiwalay na yung cord. Hindi na kayo makarelate dyan. Wala na kayo nakitang cord ngayon dito. Cordless na yung mga mics natin. So, di ba ang Diyos ay mabuti? So yan sinasabi ko, mga kapatid, na dapat maging matibay tayo at maging matatag. Dahil pinagpala na ang generation ito. May mga sasakyan na kayo. Yung mga naunang mananampalataya rito, may sasakyan lang noon, naalala ko. Si Brother Larry Bentres. Yung wheelies niya. Sumalangit nawa yung wheelies niya. Yung wheelies niya. Yung kanyang kaluluwa. Sinakyan namin yan. Unang trip ko patungong Bugyas, mga kapatid. Akala ko walang katapusan na biyahe. Yung pumunta kami nung sa Abatan, akala ko patungong kami ng buwan Dahil halos hindi namin maaninag yung kalsada. Dahil sa kapal ng alikabok sa Halsima Road. Mula Baguio hanggang Abatan ay 6 na oras na biyahe. Ilang stopover. Hindi naman sa Korea. Hindi naman sa Hong Kong. Stopover sa gitna ng Halsima Road. Dahil nagpapagpag kami ng pinagpalang alikabok. Mga elders nun kasama namin Ilang kami, nagkasya kami sa Willis, mga kapatid. Owner lang yun ng capacity, dapat 5 o 4 Pero nagkasya kami, 10 yata kami doon. Isipin nyo na lang kung paano kami nagkasya. Na doon pa lang may milagro nang nangyari. It's a miracle, Father. Nagkasya kaming lahat. So, malayo nang narating. Ngayon, wala na tayo maparadahan. Yung iba, hindi na nagsisimba dahil iniisip, walang paradahan Diba? Yun lang ang makakahadlang sa'yo patungong langit, yung paradahan. Naglalakad lang kayo mga miyembro nun. At hindi lang yun. Kahit abutin kami nun ng 9:00 ng gabi sa midweek service, masaya pa rin ang lahat. Pero ngayon, ako, 7:30 pa lang, hindi na mapakali sa upuan. Bagay, wala yan dito. Wala na yun. Yung mga yun dito. Palakpak sa Panginoon. Pinagpala na. Iba na ngayon. Nako, kulang na nga yung instrumento natin sa mga raming mga manunugtog dito na may mga talento Ang dami na ngayon mga talentadong mga anak ng Diyos. Dami na. Panahon natin noon, mga kapatid walang gitarista. Mga kapatid, mag-awitan tayo. Tawagin natin yung ating song leader. Kuhay masaya, okay? Habang umawit, kukunin mo yung gitara. Pastor, nasubukan mo pa? Yes. Ang iglesyang ito, in and out, out and in. Ang mga musicians noon.
May mga musicians nga rito, dito na lang natuto eh. Pinag-aralan na lang mag-gitara. Kaya katakot-takot na pagdurusa yung gitara. Yung drum set, nako. Dahil dito na nag-aral, dito na nag-practice. Isasalang na lang bigla dahil marunong ka bang pumalo? Marami na po akong napalo. Mga ganun ba? Pero ngayon, mga kapatid, grabing talento. Wala na mapaglagyan. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos, wala na tayong mapaglagyan. Pero wag sana tayong makalimot kung saan tayo nagsimula. Palakpakan natin ang Panginoon ng higit pa. At higit sa lahat, dapat ang lahat ng ito ay binubudburan pa rin natin ng pananalangin. Para maging consistent, sabihin natin lahat consistent. Dahil ang hirap kaya na pag ang buhay mo ay hindi nababalot ng panalangin, delikado. Sabihin natin lahat delikado. Yes, may talento ka. Pero pag kulang ka ng panalangin, mistulang ikaw ay batingaw na naririnig. Di ba yan ang sabi ni Pablo? Sa 1 Corinthians chapter 13, na maaring yan ay love chapter na sinasabi natin. Pero we can also connect with this one. So ang kailangan natin ngayon ay hindi lang giftings, hindi lang talents, hindi lang resources, hindi lang equipments, hindi lang blessings, but we need, mga kapatid, amen, to shower all this with prayer and devotion sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya dapat, sabihin natin lahat, dapat. Alam nyo, nung linggo, wow, grabe talaga yung pag-awit ng ating choir, Brother Tony, and I commend, hallelujah, our choir, our musicians, wow, ang ating, grabe. Sabi nga nung ating bisita kwentuhan lang namin, sabi, grabe yung awit ng choir. Narinig ko na minsan yan, inawit ng IBC. Yung IBC, yung pinanggalingan namin. O bakit? Nanggaling kaya ako doon. Nag-preach pa nga ako sa chapel service nila nung na-invite kami doon ni Paul Mooney. O di nanggaling ako doon. Baka gumagamit kayo na i-copy-paste yung sinabi ko at sabihin si pastor nagsasalita. Galing din ako doon. Hindi nga lang ako nag-aaral. Nagturo lang ako. Nangaral pa. So sabi niya, wow, parang IBC choir. Sabi ko, alam mo naman kung saan sila nagmana. Hallelujah. Palakpak naman sa Panginoon. Anong sasabihin natin? To God be all the glory. Pag dumating ang pagpapala, dahil alam mo yan ay bunga ng dalangin, ang dulo, to God be the glory. Pag dumating ang promotion, dahil alam mong bunga ng dalangin, to God be the glory. Amen. Pag ikaw ay, amen, ginamit sa gawain dahil sa talento mo, dahil sa gifting mo, amen, bunga ng dalangin, ano sasabihin mo? To God be all the glory. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yun yung dapat na laman lagi na ng isipan natin because it shows your spiritual stability. Dahil hindi nagbabago Alam niyo, may mga mananampalataya, pinagpala lang, nagbago na ng aura. Nagbago na ng spirito, nagbago ng pananalita, nagbago na, mga kapatid, ang trato sa simbahan. Grabe, hindi mo na ma-reach. Nagbago Gusto natin ng pagbabago. Pero hindi yung pagbabago na maglalayo sa'yo sa paglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Gusto na natin ng blessing. Gusto natin tayo gamitin ng Diyos sa gawain. Gusto natin na tayo magkaroon ng promotion. Gusto natin, mga kapatid, na mag-enjoy sa mga pagpapala ng Panginoon. Pero
Huwag sanang magbago yung ating katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. I can go on and on, mga kapatid. Now you have in your notes Matthew 7:24-25. Nakita nyo naman, dalawang taong nagtayo ng kanilang tahanan, ng kanilang bahay. Yung isa sa buhanginan, yung isa hinanap niya yung pundasyon na bato. Alam niyo yung dulo ng istorya. Dumating ang malakas na unos. Yung bahay ng taong mangmang sa pagmamadali niya. Sinorkat niya ang proseso. Sabihin na lang natin. Sinorkat niya ang pagtatayo niya ng bahay. Madalian. Dahil hindi na siya naghukay, hindi niya na hinanap yung pundasyon. Anong nangyari? Gumuho yung bahay na kayang itinayo. Pero yung tao naman tapos na at nagpapahingalay na yung kapitbahay niya. Pero naguhukay pa rin siya dahil tinitiyak niya na dapat ang pundasyon ng bahay na itatayo niya ay bato. Pero nung dumating ang unos, nakatayo pa rin yung kanyang bahay. At ang sabi ng Panginoon, ganun ang mga tao. Katulad din sa mga nakikinig ng aking salita, na yung mga nakikinig at hindi nila ginagawa ay katulad sila ng taong yon na nagtayo ng bahay niya sa buhanginan. Pero yung taong gumagawa at sumusunod sa aking salita, sabi ng Panginoon, ay katulad sa isang taong yon na nagtayo ng bahay niya sa ibabaw ng bato. So mga kapatid, hindi sapat na pumapalakpak tayo sa mga pangangaral, sa mga pagtuturo. Higit pa dapat sa palakpak. At yan ay ang pagsunod natin sa mga pagtuturo, pangangaral sa salita ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And then, the third is, aspect of stability is resilience in adversity. Resilience is one of the synonyms ng pagiging steadfast. Katatagan pa rin ang tinutukoy dyan. Spiritual stability equips believers to withstand trials, resist temptation, and persevere through difficulties, maintaining their spiritual conviction and inner peace. Spiritual stability is often strengthened within the context of faith, of a faith community. Sabihin natin lahat, faith community. Anong ibig sabihin yan? Kaya nga, ang sabi, ang payo ni Pablo sa Hebrews chapter 10, mga kapatid, sa verse 25, ay huwag tayong makalimot. Kung babasahin natin ang dalawang talatang ito, allow me to read this from the New Living Translation. Ang sabi ng Hebrews 10:24, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Sa 25, ang sabi ni Paul, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Sa Tagalog, ang sabi ni Pablo, isaalang-alang natin na magpalakasan tayo ng loob sa isa't isa, patungo sa pag-ibig at mga mabubuting gawa. Huwag nating pabayaan. Wow! Alam niyo, ang ganda ng payo dito ni Pablo kaya. Magpalakasan tayo ng loob sa isa't isa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Oh yes, sabihin mo sa katabi mo, you are my brother. Pero pag ang katapat mo ay sister, hindi siya brother. You are my sister. Ang sabi rito ni Pablo, magpalakasan kayo ng loob, hindi kayo magsiraan ng loob. Alam nyo, yan ang kaibahan ng simbahan, ng iglesia, mga kapatid, sa literal na pamilya. Ang simbahan ay hindi lang simbahan, kundi pamilya rin ito, which is composed of different families, fitly framed. Yan ang ginamit ng Bible together. We are one body, fitly framed together. The greatest miracle ever na nangyari sa mundo ay nung prinomote or finorm rather ng Panginoon ang iglesyang ito. We are the called out ones.
The body of believers. Iba-ibang upbringing. Iba-ibang pamilyang pinanggalingan. But look what the Lord has done. Ha? Magkakapatid tayong lahat. So, ang payo ni Pablo ito, magpalakasan tayo. Nang tinutukoy rito, mga kapatid, iwasan natin maging katitisuran ng iba. Ha? Sabi nga minsan ng Panginoon, pag may natisod sa iyo, mas maganda pang maglagay ka na lang ng bato sa iyong leeg at tumalon sa dagat. Tama ba ako? Grabe, ano? Grabing payo. Kaiwasan natin. Kung maiwasan natin. Bakit bigla kayong tumahimik? Malalim ang iniisip ninyo. Pastor, wala yan dito. Salamat naman sa Panginoon. Sana nga wala dito. So magpalakasan kayo ng loob sa isa't isa. Yan ang sabi rito eh. At ito, ang isa pa, huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon-tipon katulad ng iba na may ganyang kaugalian. Sa isang translation ng Tagalog, ang sabi doon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na inyong nakikita na nanalapit na ang araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige, palakpak sa Panginoon. So, kaya di ba sabi ko, yung iba nasanay na sa online. Nasanay na hindi magsimba literal. Feeling nila pandemic pa rin. Huwag sana na masanay tayo na hindi nagsisimba. Kaya madalas sinasabi ko, kung hindi kayo nakakarating at mistulang may mga pagkakataon, nag-out of town kayo, at inabot kayo doon ng linggo, hanapin nyo yung pinakamalapit na simbahan na katulad din sa pagtuturo ng simbahang ito upang mapakain yung inyong kaluluwa. Pero kung sakaling wala, may online tayo. Maghanap ka ng signal. Umakyat ka sa puno. Kung hindi ka makakonect, dahil yung iba, di ba, pag mahina yung signal, umakyat sa puno. By all means, para makapagsimba ka, makarinig ka sa salita ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay, now, bibilisan natin ang pangalawang bahagi. Nandiyan ba kayo? Nandiyan na kayo sa inyong notes. How to achieve spiritual stability. Una, trust in God. Sabihin natin lahat, trust in God. Napaka-basic. Ang tiwala natin, minsan nasa ating sarili. Kailangan natin ng self-confidence. Pero dapat, higit na tayo ay merong God confidence. We should trust in God always. Sabihin natin lahat, always. Anong sabi ng Proverbs 3:5-6? Trust in the Lord with all thine heart and lean not. Sa isang translation, do not depend onto thine own understanding. Dahil minsan nagtitiwala tayo sa ating sariling talino, sa ating sariling galing, sa ating sariling unawa. Pero mga kapatid, para ma-achieve natin ang spiritual stability na pinag-uusapan natin, huwag sanang mawala ang tiwala natin sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. At sa verse 6, ang sabi doon, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. As a piece of advice, huwag sanang nagiging spare tire ang Diyos o si Kristo sa buhay natin. Saka mo lang hinahanap ang kalooban ng Panginoon pag nakahakbang ka na sa plano mo. Saka mo lang hinahanap ang kalooban ng Diyos pag may decision ka nang ginawa dahil alam mong mali. Ang lahat ay magsabing amen. But, bago ka humakbang, bago ka magplano, you should always acknowledge the Lord. And He will direct your paths. Palakpakan mo ang ating Panginoon.
Ha? Kasi, alam nyo, may mga mananampalataya, nakasanayan na. Nagpapa-advise pag huli na ang lahat. Humihingi ng payo pag may decision ng ginawa. Hello? Ang hinihingi mo, hindi na payo payong. Approval na lang. So, ang pinaka-best talaga, ang pinakatamang proseso, pag may plano ka, bago ka humakbang, you need to seek the will of God. Pray, seek advice. Diba yan sabi ng Bible, in the multitudes of counselors, there is safety. Kaya ikaw, nagwi-window shopping ng payo. Hindi dapat ganoon. Dahil may mga believer din kaya, nagwi-window shopping. Speaking of advice, dahil ang hinahanap na advice, yung umaayon sa kanyang balahibo na payo. Huwag sana. Sabihin natin lahat, huwag sana. But we should always acknowledge the Lord in all our ways. Palakpakan natin ang Panginoon. And then ano ba? Submission to God's control. Dapat nandun palagi yung ating pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Ang lawak kaya ng kalooban ng Diyos. Halos hindi natin pwedeng aralin sa isang pagkakataon. Speaking of God's control, through submission, James said, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. James 4:7. Sa New Living Translation, ang sabi rito, so humble yourselves before God. Resist the devil and he will flee from you. So speaking of submission, you know what? Submission and humility are inseparable. Hindi pwedeng paghiwalayin ang pagpapasakop sa pagpapakumbaba. Actually, true submission can only be seen in the spirit of humility. And if you are humble, ang aftermath o ang isa sa mga byproduct ng submission ay humility. And vice versa. Ang isa sa mga byproduct ng humility ay yung submission. At nandun din yung obedience. Sabihin natin lahat, obedience. Actually, isang nature neto Kaya alam nyo yung istorya ni Haring Saul, mga kapatid. Now, the third is this. Okay. The third way to achieve spiritual stability is not just trust in God or submission to God's control, but continuous spiritual growth. 2 Peter chapter 3 and verse 18. Ang sabi diyan, let us grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Palagi nating sinasabi, speaking of growth spiritually, this is a lifetime journey. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang paglago, mga kapatid, ay tuloy-tuloy. Yes, may mga level tayo ng paglago. Katulad sa ating discipleship classes. Pero hindi ibig sabihin na pag na-reach mo na yung upper stage, ay mistulang tapos na ang paglago. No. Ito po ay habang buhay at habang tayo naglilingkod sa Panginoon. We should always be engaged in a deepening prayer life, increasing understanding of God's Word, and consistent spiritual practices to mature in faith. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Ang lahat ay magsabing, thank you, Jesus. Yes, in the Scripture, we have so many examples, mga kapatid, of spiritual stability. Hindi natin pwedeng kalimutan si Job.
Di natin pwedeng kalimutan si Daniel and Paul. Amen. The apostle. Sila po ay ilan lamang, praise God, sa nag-showcase sa atin tungkol sa spiritual stability. Job speaks of his stability nung sinabi niya, though he slay me, yet I will trust in him. I will maintain mine own ways before him. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo ba na sinabi yan ni Job right after na nawala sa kanyang mga possessions. Nagkaroon siya ng health problem. Nawalay sa kanyang mga anak. Lahat ng mga ari-arian niya ay tinangay. Nawala sa isang iglap. But, hallelujah, sinokase ni Job ang kanyang spiritual stability nung sinabi niya, the end of this, actually before verse 15 ng chapter 13 ng Job, alam natin yung isa sa mga nagiging sabihin na lang natin na nagiging patotoo sa buhay ni Job sa istoryang ito, ay nung sinabi niya na ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang kukuha, purihin ang pangalan niya. Hallelujah! And then how about Daniel? Si Daniel, mga kapatid, despite ng decree ng hari, na walang pwedeng manalangin maliban doon sa Diyos na kanyang itinayo, na dadalanginan nila. But we know the story of Daniel and speaks of his spiritual stability. Dahil katulad ng dati na nakasanayan niya, wow, kung meron man dapat tayong makasanayan, ay yung ating, relasyon sa Panginoon sa pananalangin, relasyon sa Panginoon sa pag-aaral ng Kanyang salita, relasyon sa Panginoon sa pagdalo natin sa Kanyang gawain, mga kapatid. So si Daniel, ang naging kasanayan niya is to pray 3 times a day. Kaya ang ginawa niya, in spite doon sa decree na lumabas, ang ginawa niya dahil hindi siya natakot sa decree ng hari, na kamatayan ang kapalit ng lahat ng ito. But what he did is, read your Bible in Daniel 6:10. He prayed 3 times a day, and just as he had always done, giving thanks to his God. Hallelujah. He went to his room and prayed again. Palakpakan natin ang ating Panginoon. He prayed again. And then, yes, nandyan si Paul the Apostle. Habang lahat tayo tumatayo, Paul, amen, showcased his spiritual stability nung sinabi niya sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, despite enduring numerous hardships, including imprisonment, persecution, hallelujah, Paul remained steadfast in his faith. At sinabi niya, I can do all this through Christ who strengtheneth me. Hallelujah. Sa pangpalakpak sa Panginoon. Sa pangpalakpak. And then the conclusion of the whole matter, just read Psalms chapter 1. Sabi diyan, blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. This is the blessed man in chapter 1 of the book of Psalms. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. The blessed man. Sabihin natin lahat, the blessed man. Do you want, amen, to be fruitful in your life? Anong sabi sa verse 3? Anong sabi doon? And he shall be like a tree planted by the rivers of water, and that bringeth forth what? His fruit in his season. A blessed man bringeth forth his fruit in his season. And a blessed man, you know what? Hallelujah! Ay nakikita niya, nakikita niyang fulfillment ng mga pangako ng Panginoon sa buhay niya as he served the Lord faithfully. A blessed man says here that his leaf also shall not wither. And then a blessed man has a continual success. Dahil ang sabi niyan sa verse 3, and whatsoever he doeth shall prosper. Wow!
Palakpak sa Panginoon. Palakpak sa Panginoon. Sino ang gusto? Na maging katulad ng taong ito sa Psalms chapter 1 na masasabing, a blessed man. Wow! Gusto natin yan. Ang susi ito, be planted like a tree. Speaking of a tree, it shows true spiritual stability. Alam nyo, may mga puno, hindi lang kahapon na naitayo. May mga puno na nakikita natin na marami ng bagyong dumaan pero nakatayo pa rin. Sa US of the A, may mga punong kahoy sila doon. Na ito yung mga matataas at matatayog na puno na ang tawag ay oak. O-A-K. Hindi okay. Oak. Meron nga kami nakita doon sa Vancouver. Puno ng kakakahuyan yung labas ng syudad. Actually, within the city ng Vancouver sa Canada, makikita mo, lalaki mga puno Dinala kami ng pastor natin doon, pinasyal minsan, sa isang forested area na nagiging tourist destination. Grabe yung lalaki ng mga puno. Halos, kung titingalain mo sa itaas, mababaling liig mo sa taas. And then yung kapal at yung laki ng pinaka paanan ng puno, halos hindi mo mayakap. Sinubukan namin halos 3 tao ang yayakap. Yung iba, baka higit pa sa lalaki nila. Yung mga punong yon speaks of stability. At hindi sila tumayog ng ganon kahapon lang. Katulad ng puno na yan na nakikita nyo. Bago yan umusbong, ang mga ugat muna, mga kapatid, ang unang umusbong sa ilalim ng lupa. And this speaks of spiritual stability. You want blessing? You want fulfillment? You want success? Amen? You want all this? Ang susi, be planted. Spiritual stability is the key. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige, palakpak sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tulungan nawa tayo ng Diyos na katulad ng punong kahoy na yan. Mga kapatid ay nagiging matatag, nagiging matibay. Nagiging matatag ang mga malalaking punong yan dahil kahit dumaan pang maraming bagyo, yes, yung mga dahon bumabagsak pero bumabalik uli. Hindi ibig sabihin na hindi tayo naapektuhan ng mga problema at pangangailangan pag dumarating. Pero dahil sa tulong at biyaya ng Diyos, the Lord is more than able to restore the things that you've lost. Just remain steadfast in your faith. Nawalan ka ng mga bagay na mistulang dala ng pagsubok, dala ng problema. Maaaring ito'y material na nawala sa iyo, physical na nawala sa iyo, spiritual na nawala sa iyo. I'm telling you, the Lord is more than able to restore everything that you've lost. Dahil ang Diyos na ito ay totoo sa kanyang mga pangako. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Just remain steadfast. Remain steadfast in the faith. Praise God, praise God. Palakpakan pa natin ang Panginoon. Oh yes! Hallelujah! Come on, shall we love Him? Shall we love Him?
Nawa, mga kapatid, hindi tayo katulad, mga kapatid, ng nagdaang mga henerasyon. Na katulad sa nasabi ko na nga kanina, na henerasyon na minsan ay dumating sa lahi ni Israel, na nakalimot sila sa Diyos ng kanilang mga magulang. Yung kanilang stability, yung kanilang spiritual life ay gumuho. Hindi sila naging stable. Dahil maaring sila ay kalahi ni Israel, pero hindi nila na-establish yung kanilang relationship sa Panginoon. The only way para magkaroon tayo ng spiritual stability is this: you must establish strongly your personal relationship with your God. Huwag tayo mag-rely sa testimony lang ng iba. You must have your own testimony. Huwag kang mag-rely, amen, hallelujah, sa mga sinasabi lang ng mga ibang mananampalataya. Dapat meron ka ring nasasabi. Testimony at nasasabi na ano? God is good. And He is good all the time. Testimony, mga kapatid, at nasasabi na ano? God is my provider. Bakit? Dahil dumating ka minsan sa kawalan, pero ang Diyos ang nag-provide. Na masasabi mong God is my healer. Bakit? Nagkaroon ka ng sakit, pero miraculously, pinagaling ka ng ating Panginoon. That is the only way to maintain your spiritual stability. Pastor, paano pag ang pagpapala hindi dumating? Paano pag ang kagalingan, pastor, ay hindi nangyari? Kapatid, ang ating stability ay hindi lamang sa mga bagay na nakikita ng mata, nahahawakan ng kamay. Dahil ang ating spiritual stability ay nasa ating pagkakilala sa Panginoon. Katulad ni Pablo na ang sabi niya, though I suffer all this, but I know whom I have believed, that He is more than able and willing to keep that which I have committed unto Him against that day. At katulad sa sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, for me to live is Christ, and to die is gain. Dahil ang buhay natin actually hindi lang hanggang lupa. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos dahil sa pagpapala. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, dahil sa karangyaan ng buhay. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos dahil magandang ating pakiramdam. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos dahil nasa atin na ang lahat. No! Kahit hindi magandang ating pakiramdam, kahit wala pa tayo doon sa level na sinasabi natin na gusto natin maging ganon, darating man yun o hindi, ay sasabihin natin, hallelujah, I will remain in the faith. I will, amen, Lord, I will follow you no matter what. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. That shows your spiritual stability. Sige, palakpak sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Taas natin ating mga kamay, dakilang Diyos. Nakikita mong bawat kamay ng